Nasubukan mo na bang bumiyahe sa isang barko, cruise ship o kahit pa sa isang ferry? Marahil marami sa inyo ay gustong pakiramdam at nakakanamdam ng kapayapaan sa dagat habang naglalayag. Ngunit marami din naman ang pinigurado ang may takot na baka sa gitna ng paglalayag ay datnan tayo ng disgrasya. Kung ang mga bagay na ito ay sadyang nakakatakot na, paano pa kaya kung ang sasakyan mo ay isang clone ng sikat na barkong Titanic na lumubog sa pusod ng dagat? Sasakay ka pa kaya? Noong April 2012, ang Australian billionaire na si Clive Palmer ay nag-launch ng sarili nitong kumpanya. Siya ay nakipag-collaborate sa kumpanya na White Star Line para buuin ang bagong replika nito na pinangalanang Titanic 2. Naniniwala siya na magiging market nito ang mga taong fanatic ng dramatic story ng lumubog na barko. Sa mga hindi nakakaalam, ang sikat na RMS Titanic ay binuo ng Harland & Wolff Shipbuilding Company na nakabase sa Belfast, Ireland. Ito ay lumubog noong April 15, 1912 at pumaslang ng 1,500 pasahero at crews. Ang plano ni Palmer ay i-launch ang barko noong 2016 at magsisimula ng maglayag sa China, ngunit hindi ito natuloy dahil sa problemang pinansyal. Ang Titanic 2 ay sinasabing pinakamalaking barkong pampasahero na nabuo sa China. At sa mga hindi nakakaalam, isang China sa mga bansa na kung saan binubuo ang mga naglalakihang barko dahil sa murang labor cost o pasahod sa mga manggagawa. Ang barkong ito ay sinasabing kayang magsakay ng 2,400 pasahero at 700 crew members na kahalintulad ng naunang Titanic. Ang pinagkaiba lang nito ay meron itong makabagong navigation tools, mas ligtas at mas matibay na pagkakagawa, at sinasabi ding mayroong sapat na lifeboats at life vests para sa lahat ng pasahero na di umano'y wala sa naunang Titanic. Sa usapang disenyo naman, sinasabing kagayang-kagaya ito ng naunang Titanic, lalo na ang mga cabin designs, interior at mamahaling materials na ginamit. Meron din itong first class, second class at kahit pa third class na kagayang-kagaya ng naunang ancestor nito. Ang ruta naman ng barko ay kagaya din ng naunang Titanic na magdadala sa pasahero sa New York City at may rutang pa-Atlantic mula Southampton, England. Ayon naman sa ibang reports, ito din daw ay dadaan mula Dubai papuntang Southampton at Big Apple, at ang iba pang ruta ay isusunod din sa dati nitong daan. Kinumpirma ni Palmer noong November 2018 na ang Swedish Marine Architecture and Design Company na Tilburg Design ang magbibigay buhay sa disenyo ng barko, at ang Finnish Marine Engineering Company na Delta Marine ay siyang magtutuloy sa pagtatapos ng barko. Samantala, ang V-Ships Leisure naman ang siyang mamamahala sa technical at hotel operation support. Sa usaping presyo naman, kung magkano ba nga abutin ng isang pasahero para makapaglayag sa barko ay hindi pa rin naman ina-announce, pero inaasahan na higit itong mas mataas kumpara sa presyo nito noong 1912 na $40 sa third class, $150 sa first class at $4,320 naman sa parlor suites. Inaasahan ng Blue Star Line na makakapaglayag ng Titanic sa taong 2022. Sa kasamaang palad hanggang ngayong taong 2023 ay hindi pa din ito naisasagawa. Dahil dito, nagkaroon ng mga usap-usapin at haka-haka na hindi daw maitutuloy ang proyekto. Base sa mga kumakalat na larawan, ang barko ay naiwang nakatingwangwang at kinakalawang na. Hindi naman din siguradong mga tao kung ito ba ay aktual na kuha ng barko o gawa-gawa lamang. Kayo mga ka-triview, sa tingin nyo ba ay muling makakapaglayag ang Titanic 2? At kung magkatotoo ito, ay gugustuhin nyo bang sumakay dito? Nais naming marinig ang inyong saloobin sa comment section. Hanggang sa muli mga ka-triview.